Kahapon ang huling video nakita ko, sang katutak daw ho yung mga barko ho ng China. Halo-halo na ho, military vessel, minsan ay mga sasakyan pandagat ng mga mangingisda na makaraan po magtugo yung ating ito coalition. Parang, wow, tayo rin. Yan ang ginawa na ilang mga Chinese vessel po dyan sa may bahagi ng sa Sandy Cay yun, di ba? Ito hindi ko lang alam kung din po. Mas maganda malaman natin sa spokesperson po for the West Philippine Sea ng Philippine Navy. Ito talagang literal na walang iwanan. Oo. Andi dito pa rin po at kasama ho natin Rear Admiral Roy Trinidad. Admiral, kamusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Trinidad dito sa DCWB, sir. Admiral, good morning po. Bok Orly, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. At sa mga taga-subaybay mo, magandang umaga rin sa ating lahat. Walang iwanan talaga, Admiral, ha? Retired na tayo, pero extended yung ating function bilang spokesperson as a naval service. Kasama naman to sa ano natin, sa ating commitment. Okay. So you are retired sa Philippine Navy. Tama ho ba yan? Paano ba dapat ito? Paano ba dapat 'yun, Admiral? Para lang ho mas maging malinaw po sa ating mga taga-subaybay. Lalo na sa mga fans mo, Admiral. Yun. Yes, no, April 23, Bok, retirement natin. Nag-retire tayo after 39 years and 3 weeks in the active service. Sakto. But yung ating function bilang spokesperson ay tuloy-tuloy naman. So, ako'y nagpapasalamat naman sa tiwala na binigay sa atin ng ating SND at ating Chief of Staff na tayo pa rin ay naitataga, na-recognize pa rin ang ating continuing role as the AFP and the Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Ayun, okay. So, hindi nyo naman ikasasama na loob kung lalagyan pa rin ng retired. Pero mas maganda, Admiral, para mas madali na lang magitin. Ano? Admiral? Yeah. Reserve. Pwede man retired, o reserve. Retired and reserve. Rest. Maganda yan. Retired and reserve. Okay yun. Admiral, pakikwento nga ho sa amin. Ano ba tong sightings ng mga vessels, sea vessels ng China? Makarampong pagpunta po ng ating ito coalition diyan sa Sandy Cay 2 kung di ako nagkakamali. Ano, Admiral? Yeah. Una sa lahat, for the month of April, yung kabuuan ng April, more than 21,000 ang monitor natin na barko na iba't ibang klase, iba't ibang bansa. Ito ay foreign, domestic, and domestic. Ito ay china-challenge natin. At kasama dito yung mga sumagot at hindi sumagot. At kasama rin dito ang sa PLA Navy at sa Chinese Coast Guard. Natuloy-tuloy naman natin binabantayan, lalong-lalo na sa 4 na critical features natin. Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, Escoda, and Pag-asa. So ang total naman for the month of April sa 4 na features na ito ay 62 na PLA, Navy, and Chinese Coast Guard. Okay. Kaya ako tinanong yan kasi parang kailan ba natapos yung balikatan? Thursday or Wednesday, Admiral? Natapos siya ng last Thursday. Thursday, alright. May narinig akong statement na mula binitawan ng isang US officer. Nakalimutan ko na lang yung pangalan. Pero ang pahiwatig niya, magpapatuloy ang balikatan primarily is to defend the Philippines. Lalo-talo dun sa mga nararanasan ng pambubuli. Yung dinescribe pa yung siguro yung mga nakikita niyang pambobomba ng tubig sa mga barko ng mga mangingisda at ng Philippine Coast Guard, Admiral. Yes, alam mo, totoo yan, Bok, una sa lahat, ang balikatan had already evolved. Dati-rati, ito bilateral exercise lamang between the US and the Philippines. Okay. And then makita natin, yung sinasanay natin na kagamitan ay yung batay sa ating capability. Ay at that time, medyo luma naman talaga ang ating mga capabilities. Kung ano lang meron tayo, parang gano'n. Kung ano lang meron tayo, yun lang ang sinasanay natin. Oo, yun lang. Kung ano meron tayo. So more on weapons na mga kanyon, mga baril na nasa atin. Okay. Wala masyado mga missile systems. Walang Tomahawk. Walang mismong focus sa cyber defense, sa C4 ISAR, sa command and control. But for the past 3 or 4 iterations, for the past 3 or 4 balikatans, makita natin napaka-high-tech na ng ginagawa natin. Nag-expand. We had 6 participating countries and 15 observer countries for a total of 21 participants. Nakita mo naman yung mga
pinakita ng mga kagamitan. Ito talaga dapat ang function ng isang modern military. Mm-mm. And the messaging there is that we are not alone. Number two, there is a lot of development that the AFP has to do. Makita mo naman yung ating horizon is very broad Mm-mm. and we need to acquire a lot of these capabilities. Mhm. Number three, bagamat yung defense of the country is our primary mandate, nagpapakita ito na ibang bansa are also there to support us. Bagamat primarily atin talaga itong defense ng bansa natin. Alright. Nangangahulugan ba ito na may mga bukod sa ganito mga balikatan, meron mga pinag-uusapan na pagbibigay ng mga maaring mga, sabi nyo nga kayo, ng mga makabagong kagamitan. Yung tulad nung nakita natin, yung Typhoon missile launcher at saka Tomahawk. Dadalhin ba nila yan after ng balikatan, no? Mananatili dito yan dahil magiging laman lagi yan ang ating sa tuwi-tuwi na balikatan exercise, Admiral. Yeah, sa pangalawang tanong mo, kung mapansin natin yung ating mga exercises ay sunod-sunod. Opo. After balikatan, may forthcoming na I believe it is Mukandag. Before balikatan, we had sa Laknib. Okay. So yung ating pagsasanay ay tuloy-tuloy. Unlike in the past, na after balikatan, matagal na time frame, wala tayong exercise. But ngayon, yung ating military, mas handa sapagkat after a few weeks, I think 3 weeks, may ibang exercise na naman. So yung mga ibang gamit doon ay manatili in country, maaaring ililipat sa ibang lugar lamang para sa susunod na exercise. Yung unang tanong mo was, ito ba ay, does it mean bibigyan tayo? Una sa lahat, ang AFP, meron tayong modernization program at may na-identify na tayo ng mga capabilities for acquisition, for procurement. Yan ay nasa level ng Department of Defense. There are other moves na baka through foreign military sales ay may makarating sa atin ng mga capabilities. These are very welcome moves, not only from the US but more recently from Japan. Meron na silang move to be able to allow them to export weapon systems na dati-rati ay pinagbabawal ng kanilang constitution. Alright. We welcome all of these moves. Oo, habang kinikwento nyo yung mga maaaring mangyari sa ating sandatang lakas ng Pilipinas, kakibat na rin itong mga ginagawa natin mga balikatan, na aalala ko lang yung mga reaksyon na pag tayo ay meron pinag-uusapan tulad nito, mga bagong kagamitan, yung mga pro-China, didiretsahin ko na, Admiral, yung mga pro-China, lagi magsasabi na talagang gusto nyo makipaggera. No? Parang kahit tayo meron sa natang lakas ng Pilipinas, dapat hanggang sibat lang kayo. Kasi pag gumamit kayo ng, ng AR o ng machine gun, makikipaggera na kayo. Parang ayaw mag-improve, ano? But nevertheless, hindi nito mahadlagan. Yung dapat ay meron ang ating sandatang lakas ng Pilipinas. Admiral? Alam mo, simple na sagot dyan, Bok Orly, nais mo ng kapayapaan, you should be prepared for war. Yun ang function ng isang modern military. Diba? Sabi nga ng US, diba? Peace through strength. Ang sa akin naman, if you want peace, you have to be ready for war. Kasama ito sa mandato ng armed forces na magsana in times of peace to serve as a very strong deterrent sa kahit sino mang bansa na nais gumulo sa atin. Okay. Balikan ko lang yung tanong ko about kagamitan. Meron daw kasi yata, tama ba, may barkong bagong darating. Saan galing ito? Anong bansa ang panggagalingan itong barkong ito? Yun, ang barko na ito, Bok Orly, ito yung pangalawa ng ating OPV na that will soon be commissioned as BRP Raha Lacandula. Ito ay dumating, I think, May 4 and May 8 nagkaroon ng simple ceremonies to mark the arrival. Ito ay modern na barko. Ito ay, we have ordered 6 of this type of ship. Ito yung pangalawang dumating sa atin. Ito ay offshore patrol vessel. Saan galing yan? Galing ito sa Korea. Okay. Sa Hyundai Heavy Industries, HD Heavy Industries. Offshore patrol vessel. Vessels. Ilang na to? Ilang feet ito? At anong klase ito na offshore vessel, Admiral, if you won't mind? Ito ay nasa almost 95 meters ang haba. 14 meters, a little over 14 meters ang lapad niya. Yung speed naman niya more than 20 knots. Yung kanyang bigat, I think, is around 2,400 tons.
ito ay malaking tulong sa ating capability sapagkat this will fill in the range or the capability between yung ating frigates na talagang pandigma Mm-mm. and yung ating smaller ships na ika nga ito ay tutulong sa law enforcement at the same time pwedeng tumulong sa maritime security. Oo. Hindi ba 'to pwedeng lagyan ng missile launcher, ng ano, ng mga laser beam, mga parang Yeah, war games lang, ah. Oh, ito talagang pang-patrol lang talaga, Admiral. yeah, meron naman siyang main gun at may mga secondary armaments din. Ah, And then depending sa mga pwede Gatling may gun. mga additional Tama ba, na Gatling weapon gun? systems. Gatling gun, Admiral, ano? Meron. Yeah, mga pang close-in weapons natin, may Mm. mga mas maliit na kalibre maliban sa kanyang main gun. Oo. And pwede pa talaga na additional weapon systems in the future. Mm. Okay. Hindi naman masama magkaroon tayo nito dahil lagi na lang minsan nakakantsawan tayo, di ba? Ang nalala ko yung mga propaganda noon ng mga pro-China, ipinapakita yung magagandang mga may aircraft carrier pa nga ng China, tapos itatabi sa sasakyan ng Philippine Navy. Pero hindi naman barko ng Philippine Navy yun. Barko ginagamit yun ng mga mangingisda sa Mindoro. Tapos lalagyan na parang kanyon. Yung parang picture na mapanlait, Admiral. Anyway, Yeah. hindi masamang magkaroon tayo ng mga ganito dahil napakalawak po talaga ng ating karagatan na kinakailangan na puntahan ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Totoo yan, Bok. Sapagkat ito, bagamat mas konti ang numbers sa ating barko ngayon compared to, shall I say, 8 to 12 years ago, Mm-mm. mas marami ang nako-cover natin sapagkat mas bago ito, mas matagal ang endurance, ang sensors niya mas malayo ang naaabot. Mm-mm. So part ito ng ating modernization and tayo nagpapasalamat sa ating gobyerno Mm-mm. because of the thrust to modernize the armed forces. Oh, Kamakailan, di ba, may dumating din yung OPV-1, yung pinakaunang OPV, aha. yung pang-9 natin na fast attack interdiction craft, yung galing Israel, Mm. and may mga darating pa this year at sa mga darating pa mga taon. Oh, well, mas magandang mas marami tayong sasakyang pandagat mas okay para po proteksyon na rin ang ating mga mangingisda. Panghuli na lang, Admiral, yung mga ilang nagpupunta raw ho kasi lalo na yung mga naging bahagi ng caravan ng atin ito coalition. May mga ilang lugar parang nasa loob pa rin daw ng ating na teritoryo within 12 nautical miles the territorial water. Meron na kagad pumapasok sa mga cellphone nila na you are entering China. Meron bang pinag-uusapan? Meron bang paraan? Para naman kasi akala natin simpleng bagay lang ito. Pero ito'y kinakailangan para po sa freedom of navigation ng mga barkong dumadampu dyan sa West Philippine Sea, Admiral. Alam mo ito, Bok, hindi lang naman China ang gumagawa niyan. Pag lumapit ka rin sa isla ng Vietnamese, lumalabas Meron din din. yan. Tama po, meron din. Viettel. Oo. Meron din ganun. Oo. At meron din sa atin. Meron din sa atin. Pag na-pick up mo yung you come within range ang ating mga communication systems, lalabas din yan. Globe or Smart, kung ano man ang meron sa atin sa mga isla natin. Mhm. Ang mas nakakabahala dito ay yung continuing illegal presence ng PLA Navy sa ating EEZ. Mhm. At pinakita ito ng atin ito coalition, yung fourth mission nila, na ito isang civilian-led na activity at nagpapakita lamang na naiintindihan nila yung pangailangan to bring in the entire nation to secure what is ours. Mhm. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa kanila and we support them sa kanilang endeavors na nila na ganito. Mhm. Alright. Anyway, Admiral, maraming salamat po rin sa ibigay ng pagkakataon at sa uulitin dahil ito'y ginagawa naman natin para na rin sa kapakanan po ng ating mga mangingisda dyan sa bahaging yan ng karagatan ng West Philippine Sea na parang minsan okay, minsan makikita nila yung mga presensya at minsan may kukuha na lang ng mga huli-huli nila ng basta-basta. Mas para na rin po sa kanilang kabutihan po ito. Admiral, thank you so much and ibabatiin ka ba ng Mother's Day ngayon? Yes. Naghihintay si Bog Nebria kung sino babatiin mo raw ng Happy Mother's Day. Ayun, una sa lahat, binabati natin yung ating pinakamamahal at nag-iisang ina. Yeah. Marisol Trinidad. Tawag ko sa kanya, Mama Mia, my mother. Happy Mama Mother's Mia, Day. Happy Mother's Sa mga Day. kapatid kong babae, Happy Mother's Day. At higit sa lahat, Bok,
lahat ng mga wives ng PMA Class 1991. Mga bok, Kung ang Happy tawag Mother's sa Day. 91 ay sambisig, ang mga miss ay mga sambisiga. Sambis. Happy Mother's Day sa lahat ng sambisiga ng Class 91. Tama ka. Mga sambisiga. Happy Mother's Day sa inyo lahat, mga bok. Anyway, Admiral, thank you so much, sir. Sa ulitin po, ah. Thank you po, sir. Anytime, Bok. Maraming salamat din. God bless. Thank you po. Tagapagsalita po ng West Philippine Sea, Philippine Navy, mga kapuso, retired Rear Admiral Roy Trinidad ang inyo pong napakinggan, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.